So yun mga ka-teens, ngayon pala ay isi-celebrate ko ang golden birthday ko, 50 years old. Sa ngayon, siyempre, sobrang blessed ako, happy ako sa piling ng aking buong sambahayan. Higit sa lahat ay sa aking banal na tungkulin. Proud ako na maging isang iglesia ni Cristo. Dahil sa una, pinalaki kami ng aking mga magulang na mananampalataya. Hinubog kami sa isang maayos na buhay. Kahit hirap ang buhay nila panahon noon na kami maliliit pa, yun nga, dahil sa natuto kami at lumaki kaming iglesia ni Cristo. So, yun ang isang ipinagpapasalamat ko. Ang totoo, kung babalikan ko lang, o balikan lang natin kung paano ba ako nakarating sa ganitong kalagayan ng aking buhay ngayon, ay masasabi ko na ako na yata yung pinakamahirap nung araw. Sabi nga, ang aking magulang ay bata pa, nagkaroon na ng sakit. Halos 30 taon silang ako na ang kumakalinga nung panahong hindi na sila nakakapaghanap buhay. Madalit sabi mga ka-teens, yung aking hirap ng buhay nung ako'y bata pa, simula elementary, pinanganak ako sa Socorro, Liutiboro, Oriental, Mindoro. Ako naman ay nag-elementary sa Bungabong, Oriental, Mindoro. Nakapag-aral din ako ng high school graduate ako sa Bungabong School of Fisheries. Mga panahong nagdaan, talagang sinasabi ko na sobrang hirap ng buhay. Pagka hindi ako lumabas o naghanap buhay sa looban ng isang linggo, ginagamit ko yung araw ng Sabado at Linggo para kumayod, para meron akong pangbaon o pangtusto sa aking mga kapatid at saka sa aking magulang. Para malaman nyo ano ba yung aking pinagkakaabalahan noon nung ako'y nag-aaral pa, elementary at high school. Dumaan ako sa magtinda ako ng balot nung ako'y elementary at nagtinda rin ako ng ice cream. Nag-high school ako, medyo umasenso tayo kasi yung ating hanap buhay noon ay bakal bote or junk shop. Hindi nagtagal dahil sa ako nga ay iglesia ni Cristo. May parts na naging amo ako na nahahadlangan yung aking pagsamba, yung aking paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Kaya nagpasya ako na nagpaalam ako doon sa dati kong amo at sumama ako sa aking tiyuhin dito sa Manila. Pinagsapalaran ko. Matagal din akong nangamuhan dito sa Maynila, 4 na taon. Subalit sa 4 na taon na yon, hindi naman kalakihan yung aking sahod o sinusweldo. Ano ako noon? Kumbaga, nagmamaneho ako ng sasakyan doon sa amo ko. Plano na ako mag-asawa. Napakabata ko pa noon mga ka-teens kasi 21 years old, nag-asawa na ako. Kaya lang, doon sa aking sweldo na buwan-buwan, hindi kakasya bilang may pamilya. So, yung aking alam na pagja-junk shop o pagmamili ng bakal bote sa probinsya namin nung ako'y high school, yun ang ginawa ko ditong business pagdating ko sa Manila. Awa ng Diyos, yung aking simula, actually, 1998 ako nagsimula, nagpakasal ako 1996. So, 2000 lang, umangat o lumago yung aking business hanggang sa umabot halos ng 2007, 7 taon halos na ako'y nag-scrap. Awa ng Diyos ay talagang masasabi ko na pinadaan ng Diyos pinadalo yung mga pagpapala, mga biyaya na kailangan ko. At siyempre, hindi nawala yung bilang isang anak. Sabi ko nga sa inyo kanina, yung aking mga magulang ay ako ang tumatangkilik.
mas lalo ko silang kinupkop nung ako'y pumunta ng Maynila at alam ko namang established na yung aking business. Yun yung isang susi o isang dahilan na nakita ko na pagka minahal natin yung ating magulang, wala nang hihigit pa. Kumbaga, ramdam ko sa aking mga magulang nung sila'y kinupkop ko o kinuha ko sila sa probinsya, mas lalo silang naging magaan, maayos yung aming pagsasama. Kumbaga, hindi lang sila lagi nakakapagpaalala sa amin, kumbaga nagiging inspirasyon din nila yung naging buhay ko sa pasawing ibig sabihin ay hindi naman natin gusto, pinagpahinga na sila pareho yung aking mga magulang. At ngayon, bilang yung edad ko ngayon at ako'y isang pamilyado na, masasabi ko na halos yung aking mga anak ay halos kasing laki ko lang, or siyempre bata tayong nag-asawa, 21 years old. Ang aking panganay ay 27, yung aking pangalawa ay 26, at yung bunso namin ay 18 years old. Ngayon mga ka-teens, bilang sabi nga, gusto nating magkaroon ng kaunting libangan o sabi natin ma-relax. Ang totoo, yung aking ginawang YouTube channel, Ka-Teens TV, yun yung YouTube channel ko, at saka meron din akong Ka-Teens TV page. Parang sa katulad ko na ako naman ay pinagkalooban ng masasabi ko na may biyayang tinatanggap, gusto ko lang i-share doon sa ating mga ka-teens na pwede namang kahit konting pag-good vibes o tulong, masaya na tayo doon. Bilang ako ngayon, ay masasabi ko na sa aking sambahayan at sa aking asawa, yung mga anak na ibiniyaya sa amin, sobrang nagpapasaya sa aking buhay sapagkat nakikita ko yung kanilang mga pangarap, halos natutupad na lahat, at yung isa nga ay nasa banal na ministeryo na. So, ang aking goal ay manatili sa aking tungkulin bilang pangatlong Pangulong Diakono ng aming lokal sa lokal ng North Signal, distrito ng Makati. At ang aking maipapayo, lalo na doon sa aking mga masasabi ko na halos hindi ko na mabilang yung aking mga inaanak sa kasal. Shout out sa inyong lahat, mga inaanak. Una, siyempre, huwag nating kalimutan yung magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Siyempre, yun ang pinakamahalaga. At lahat ng bagay na gusto mo ay matutupad dahil sa siyempre, sinusunod natin yung kalooban ng ating Panginoong Diyos. So, yun mga ka-teens, bago natin tapusin ang video na to, siyempre, sa lahat ng mga nagmamahal sa akin at lalo na yung mga bisita ko ngayon na kahit malayo, sumakay pa ng barko, nagbiyahe ng malayo, hindi dahilan yung hirap o sabihin natin traffic o layo nila dito sa ating venue ngayon. So, maraming salamat. Hindi ko kayo malilimutan at makakaasa kayo na siyempre, ito nga si Ka-Teens TV, yung YouTube channel natin, hindi ko rin malilimutan yung mga followers ko at saka yung mga subscriber ko. Salamat sa pagsuporta sa YouTube channel ko na Ka-Teens TV. I love you so much, mga ka-teens.
Sobrang maraming salamat po. Na-overwhelm po ako sa pagmamahal na nare-receive ng tatay ko. Pinapakita lang nito yung naging positibong impact niya sa buhay ng maraming tao. Hindi sa dahil gusto niyang gawin, kundi siya talaga yun. Yun yung natural niyang ugali. Bilang anak po niya, minsan lang naman to pa, ipagmamalaki kita ng sobra pa. Gusto ko po sabihin sa inyo yung mula pagkabata ko, yung nakita kong katangian niya na nasasabi ko na iba tong tatay ko. Kakaiba siya. Meron siyang mga pag-uugali na masasabi ko ba't siya nagiging deserving sa mga biyayang meron siya ngayon. Una, sobrang sipag. Sobrang sipag. Siya yung number 1 na huwaran ko sa pagiging masipag na tao. Naging saksi ako, naabutan ko na medyo okay na kami, pero compare ngayon, nakita ko noon yung mismong pako. Pupulutin niya yun. Sobrang sinop niya, walang masasayang. Hindi niya na iuutos yun. Totoo yung dugot pawis. Sobra niyang pinadali, sobra niyang ginalingan sa buhay na to para maging madali para sa amin. Nakita namin lahat ng sakripisyo niya. Okay, ako lang. Sila ni Mama, tandem yan. Hindi pwedeng si Papa lang kasi hindi niya kakayanin kung wala yung suporta ng aming mahal na ina. Sobrang sipag nila, sobrang sinop nila. Yun nga, hindi sila papayag na may masasayang. At kung ano man yung meron kami ngayon, lagi nila sinasabi na pinahiram lang ng ama. At may pagkakataon, pwede niyang bawiin. Kaya, kailangan maging deserving kami sa kung anong meron kami. Kaya, walang tatalikod sa tungkulin. Lagi nilang pinapaalala yun sa amin. Isa pa, proud na proud ako kung paano niya kami pinalaki. Nung bata kami, hindi namin naramdaman na meron kami. Ang akala namin wala lang. At natutunan namin lahat paano magtrabaho, paano yung nag-work yung business, paano mag-commute, bago pa man kami humawak ng kung ano man. Naramdaman namin yung totoong buhay para mas ma-appreciate namin yung meron na nabigay ng ama po sa amin. At yun, alam naman natin, mapagbigay si Papa. Sobrang mapagbigay. Totoo yung kasabihan na, ano ba yun? English kasi, givers never lack, but they will be blessed instead. Hindi kalugihan yung nagbibigay. Bagkus yun pa yung daan ng Diyos para lalong pagpalain ng isang tao. Kaya pa sobrang pinagpapala ka po lalo kasi dami po pong natututunan, yung maraming mga tao po yung nai-inspire sa'yo, sumusunod sa yapak mo, ginagaya kung paano yung kasipagan, at higit sa lahat napakaraming buhay ang nabago mo. Gusto ko lang sabihin pa na sobrang proud ko sa'yo, sobrang proud namin sa amin naming lahat. At ito po, hindi ko to pwedeng hindi masabi. Grabe magmahal si Papa sa pamilya niya. Yung sinasabi na unang utos na may pangako, which is galangin pong yung magulang. Nakita ko kung paano niya tinaguyod ang mama at papa niya. Yung panahon na mga may sakit, binubuhat niya yun si Lolo. Inaalagaan niya yun si Lola. Hindi siya nakalimot kung saan siya nang galing. Hindi kayo mag-worry doon. Kaming paala sa inyo. Hanggang pagtanda, alagaan ko po kayo ni Mama. Ang huli po, sa kanyang pananampalataya, pagmamahal sa iglesia at sa mga pagmamahal sa mga ministro at manggagawa, hindi matatawaran ang katangian to ni Papa. Share ko lang sa inyo si Papa po dati nung bata pa ako. Aksidente lang, gusto ko siya tawagin.
Pagbukas ko ng pinto, maaga yun, nananalangin siya. Nakita ko doon, bata pa lang ako, sinisimulan niya yung araw niya sa panalangin. Nagtitiwala siya sa Diyos. At meron siyang mannerism na alam ni Mama at ni Angel at naming lahat. Pag humiga siya from a tiring day sa nakakapagod na maghapon na pagtupad, lagi niyang sinasabi, quote and quote, Ama, maraming salamat, salamat po Ama. Lagi niyang sinasabi yon, walang palya. Nakakatabi kami matulog sa farm, sa Tarlac. Sinasabi niya talaga yon. Doon ko nakikita na talagang Diyos ang una sa kanya at kinikilala niyang pinagmulan ng lahat ng meron siya. Talaga sabi pa, pero ito, wish ko para sa inyo, lalo kayong bigyan ng Ama ng napakahabang buhay at lakas ng maligayang buhay po sa mundong ito. Naniniwala ako na marami pang biyaya po ang ipagkakaloob ng Ama sa pamilya natin. Hintay-hintay lang po. At yun nga po, pangarap natin yun, sama-sama po tayo sa masiglang paglilingkod. Lahat nasa pagtungkulin, sa pagtupad. Inspirasyon po natin si Kuya King na kapamato po ng namamahala. Papa, mahal naman, ito pa. Love you po. Happy birthday pa. Gumawa ko ng isang acronym para magkaroon ng meaning yung Faustino na name ng Katino. Letter F po, he is a man of faithful. Letter A po is he is a man of appreciative. Letter U, understanding. Letter S, supportive. Letter T, trustworthy. Letter I, inspirational. And naturally kind and open-hearted. So ito yung mga characteristics o mga katangian ng Katino. Kaya marami po yung nakikita nyo nagmamahal po sa inyo. Isa po kami mag-asawa na nagkapalad na maging isang anak na kanya rin po. No? Actually, nung kagawad pa lang po ako sa PNK, nakikita ko na po si Katino, yung kanyang sambahayan. Tunay na uwaran po sila sa akin. Ano po? Kaya sana, nung humiling ako nung time na sana one day, maging tatay ko rin si Katino. Ayun, dumating yung panahon na yun, kinasal kami ng misis ko, yun, nagkapalad kami na isa siya sa naging ninong namin. Wish ko po ninong sa birthday mo ay mas malusog na pangangatawan, mas maraming biyaya sa mga tao, at mas marami pa pong birthday ang dumating po sa inyo. Yun lang po. Salamat ng marami. Mga inaanak na hindi na pumatawag kasi sobrang dami talaga. Baka hindi na po tayo lahat makauwi. Well, ayan. Salamat po at naging bahagi po kami ng celebration ng birthday niyo po. Sana po patuloy pa po na pagpalain pa po kayo para mas marami pa po kayong matulungang mga tao. Lalo pa po kayong gabayan, lalo na ang kalusugan po ninyo. Naiwasan din po kayo sa anumang mga karamdaman. Ayan. Sana po sa 50 taon na pamumuhay po naging masaya at marami pong nagmamahal sa inyo na mga kapatid at kamag-anak. Mahalata naman po, ang dami po nandito ngayon. Ayan po. Yun lang po. Sana po ay patuloy po na makabahagi pa po ng mga inspirasyon yung bawat success na nakikita po namin sa inyo pong pamilya. Ayan, lalo na po sa lahat po ng mga sa lahat po ng mga kapatid na nasasakupan niyo po. Yeah. Ninong, happy birthday. Maraming salamat at bahagi po kami sa napakabiyayang birthday mo. Wish ko po ay sana bigyan ka pa po ng mahabang buhay at lakas. Biyaya po sa inyong pamilya and sana more labas po natin and kape sa labas. Yun lang po. Happy birthday, Ninong. More blessed po sa inyong pamilya, mula po kay Ninang, sa Kuya, at kay Kuya King po. Happy birthday po. Salamat.
kasaysayan. Pero hindi na magkikwento. Angat ko ang maganda mong kalusugan, bigyan ka pa po ng habang buhay, kapiling ng iyong sambahayan para malaya po tayo nakakatupad ng ating mga tungkulin. Maraming salamat po kayo sa amin, sa pagtulong mo sa aming sambahayan. Alam mo yan. Tinatanaw namin napakalaking utang ng loob ko sa iyong sambahayan sa pagtulong mo sa amin. Hindi ko na yun iisa-isahin pa yun. Happy birthday. Sa mga kapatid po namin sa iglesia. Specialist na hindi ko alam kung paano po umpisa. Pero nasabi na kasi lahat. Parang uulitin ko na lang yung happy 50, yung golden birthday niya, tapos parang babalik na naman doon sa pagtulong niya sa mga lahat ng natulungan niya. At bilang isang kuya niya is isa ako doon sa natulungan niya. Sabi nga ng misis ko, hindi niya na isa-isahin, pero hindi ko matiis na natulungan niya talaga yung sambahayan namin. Kasi sa totoo lang, sa realidad ng buhay, hindi lang. Hello? Hindi lahat ng kapatid ay, ano ba yun? Yung full-hearted yung pagtulong. Alam natin yung lahat. Kaya, ayun. Maraming salamat. Pagpasalamat natin sa Panginoong Diyos at nakakaliyan. Happy birthday, kay brother. Magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po sa mga dumalo sa birthday po ng aking kapatid. Maraming salamat kuya. Kasi nung dati, magkasama pa tayo sa hanap buhay. And ngayon, ikaw ang malaking naitulong sa amin. Kung hindi dahil po sa kuya ko, baka wala pa kami matatagpuan. Kaya maraming salamat kuya. Happy birthday. Pati po sa kay Ate Mars po, maraming salamat. Magandang gabi sa atin lahat po. Happy birthday kuya. Maraming salamat po dahil hindi mo kami pinabayaan magmula nung binigyan mo kami ng negosyo. Dahil naalala ko mga payo mo sa amin noon na pagbutihin ko ang pagkahalap buhay habang wala pa kami anak. Kaya idol ko sa mga sinabi mo sa akin na pagbutihin ko pagkahalap buhay. Nag-chat ako, binigyan mo akong puhunan. Hindi ko marating itong hanap buhay nito, hindi sa'yo. Kaya nung nag-harvil din ako, nagsabi ako ng sasakyan sa'yo, binigyan mo ako ng initang truck. Ipinas niyo yun, tapos sinulungan ko sa inyo. Kaya malaking bagay sa aming mag-asawa at sa kayong mga anak ko dahil kahit pa paano may mga araw-araw rin kami. Kaya malaking utang na loob ko sa inyo ito kay ate. Sana huwag kayong magbabago sa amin. Kasi lahat na gusto kong bilhin, sasabihin ko muna kay kuya kung karapat dapat yung pagagastusan namin o hindi. Kung sabihin na pwede, ayun, natutupad naman po. Kaya happy birthday kuya. Salamat. Ako at ang aking pamilya ay nakikiganap at nakikipagsaya sa pagsapit ng kamarawan ng aming pamilya. Si Catherine Steele sa kanyang 50th birthday. Sino? Tita. Masaya ako sa naging kapalaran mo sa buhay. Dahil sa awa at tulong ng Ama, naabot mo ang mga pangarap at hangaran mo sa buhay. Deserve mo ito. Deserve mo ang lahat ng mga ito. Dahil ako ang buhay na saksi. Sa halos 5 taon tayo magkakasama. Nakita ko kahit bata ka pa,
nakitaan ka na ng kasipagan. Karoon ka ng mabait, mapagmahal, masipag at magandang asawa. Si Mars. Sabi nga, in every man's success, there's a kind and loving woman behind. Again, congratulations, Lino, and happy birthday. Ang pamilya ng Katino ay malaki ang naiambag sa kabuhayan. Ang business ko dati ay Hollow Blocks Manufacturing. Sa loob ng 15 years, magandang takbo. Pero dumating ang panahon, napakabait kong magpautang, napakamahigaan kong maningil. Lupa ang ibinabayad ng iba, ayoko ng lupa. Nang balikan ko dahil proclaim na ang note signal na ibinta na sa iba. Ang pautang ko diyan ay halos 2 milyon. Na-depress si Mrs. Ang sabi sa akin, umuwi na tayo. I-save natin yung ibang naipundar natin. Meron akong 4 na truck. At gusto na niyang umuwi ng Romblon. Ako't kasi taga Romblon. Ikinito ko sa inaanak ko sa mag-asawa. Ako iiwan ko sa inyo ang lokal. Mahalin niyo. Bakit Ninong? Ang tanong niya. Gusto ng asawa ko para yung kaunting natitira ay mapagyaman namin. Magpaparam na lang. Ako kasi may background sa agriculture. May lupa din naman kami. Pinigil ako niya. Yun ang wag. Pagsubok lang yan. Eh sabi ko, anak, wala na eh. Ang sabi niya, bibigyan kita ng puhunan. Sabi ko, hindi ako makababait sa'yo. Bahala ka. Papala rin, bayarin mo ako. Pagpasensya, babanggit ko yung figure na pinahiram niya. 500,000. Kalahating milyon. So, nagpanata ako. At naging dahilan para nag-jump ako. Kasi jump siya ang kanyang business. Inabot ko ang kalakasan. Hindi naman lukhang. Kumbaga, bago ang jump siya ko bumagsak, nakakuha pa ako ng mga 5 years. Nakabawi ako. Sabi ko sa ama, yung inaanak ko, yung pamilya niya, mahalin mo. Ipinagpanata ko yan, mga kapatid. Kaya hindi kataka-taka na paun na rin sila. Sabi nga ng misis ko, sabihin mo sa kanila, malapit na tayo mag-milyonaryo dahil sa tulong nila sa atin. Yun. Naka-record ba tayo? Panonoorin niya yan, sisisihin ako noon pag hindi kita pinsalamatan. Yun mga kapatid, marami pa akong kukwento pero marami pang sasalita. Kaya itong mag-asawang ito ay hindi malilimutan maging ng mga anak ko. Katino, anak, thank you very much. Talagang sadya kang magiging multimillionaryo. Hindi ko na i-describe yung ibang katangian mo. Doon lang sa ikinuwento ko, ma-analyze na nila kung anong klaseng tao ka. Ganun.
Minsan nga nagtaka ako, anong dahilan at ako'y pinagtiwag? Malaking halaga yun eh. Kalahating milyon. Naging dahilan yun para dagdagan ko yung panalangin sa Diyos. Na pagpalain sila, pati mga anak. At nang sa ganun sa ganun man lang paraan ng aking, hindi kasi mababayar. Ayaw naman tumanggap ng tubo. Hindi naman niya pinatubuan yun. Hindi. Kaya dapat sana negosyante siya, dapat ang pera tumutubo. Pero ayaw niya, ayaw. Ganun yun. Ganun siya, mga kapatid. Salamat uli. At dagdagan pa ng Diyos ng isa pang 50 years sa buhay mo. The night is young, the lights are bright. We're ready to dance, gonna feel